Pinag-uusapan pa rin sa mundo ng social media, mainstream media, mga content creator, vlogger, ang ginawang kabastusan at kawalang respeto ni VP Sara sa sinasabing bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. na ikanya raw ipahuhukay sa libingan ng bayani ay tatapon niya sa West Philippine Sea na masyadong below the belt at personal na ang atake ni Inday Sara. Sinabi rin ni ex-Senator Panfilo Lacson Jr. dahil sa dalalang muwi at galit at nawala ang kanyang decency at decorum na masyado nang nananaig sa kanyang pag-iisip na siya raw ay pinupolitika ng mga Marcoses, kaya nasabi niya ang maganganong kataga. Pero sabi ni Panfilo Lacson sa kultura ng Pilipino ay hindi maganda ang tinuring ni VP Sara. Kaya hindi nga daw nila ito mapapalagpas sa mga sinasabing hindi maganda ni VP Sara. At sinabi rin ni Inday Sara nung nakara-eleksyon, kung hindi raw siya tumakbong VP Presidente ni Ferdinand Marcos Jr., hindi raw ito mananalo sa Visayas at Mindanao. Siya raw ang nagdala para ipanalo niya ang kandidatura ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Oo nga naman, may katwiran siya, pero ang tanong doon, pumayag siya na maging kapater nga, minuni lang ang initiative. Yun pala pag nagtalo na sila after 2 years, ito na ang mga lumalabas na manghang na salita laban kay Ferdinand Marcos Jr. na sinasabi niya ni Inday Sara dahil lang sa kanyang hindi pagsipot sa mababang kapulungan para sabihin kung saan niya dinala ang kanyang funds sa Office of the Vice President, sa kanyang pagiging Deputy Secretary. Hindi niya may paliwanag kung paano niya ginastos ang pera ng taong bayan. Ay simple lang naman yun, kung naipaliwanag mo yung mga pinaggastosan mo, hindi ka na mahabulin ng itong mga kongresista na ito. Ngunit nga, sa kawalan nga ng ebidensya ng resibo na maaari mo ipakita, talagang binuli mo lang ang mga kongresista at pati ito nga nangyayari na masyado kang pinupolitika ng administrasyon ni PBBM. Kaya nasabi mo, pati ang namayapang si Ferdinand Marcos Sr. na alam naman natin na ipinalibing ng kanyang ama sa libingan ng bayani, hindi mo pinatawad. At sinabi mo pa na ipatatapon mo ang kanyang bangkay sa West Philippine Sea. Ano ba naman yan, VP Inday? Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Lumalabas tuloy ang pagiging butanger at batonela mo na sinasabi ng mga ilang political analyst at concerned citizen, mas masahal ka pa sa ama mong si Digong sa pananalita laban sa iyong mga kalaban sa politika. Kung humarap ka nga lang sa mababang kapulungan at ipatanggol mo ang iyong opisina, lalo na yung pinupuntos sa iyo na saan mo dinala ang mga budget na galing sa buwis ng taong bayan. Ngunit hindi mo ito mapaliwanag, kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi mo para ma-ilis mo ang totoong issue na binabati ko sa iyo. Kaya lang talagang nakakalungkot lang na sinasabi, ikaw pa naman ang susunod na Pangulo ng Pilipinas sa taong 2028. Ay maraming nadismaya na mga concerned citizen, mga netizen, mga ilang political analyst, pati mga ating mga kababayan sa loob at labas ng Pilipinas na hindi na nga daw ikaw ang iboboto sa 2028 kasi nga sa iyong magaspang na pag-uugali na hindi raw karapat-rapat na maging isang presidente. Ngayon pa lang, pinakita mo nang yung tunay na kulay. Paano pa kaya pag ikaw ang umupong presidente ng Pilipinas? Paano ng ating ekonomiya sa sinasabi mong ganitong mga sitwasyon na masyadong personal na ang iyong atake sa iyong mga kalaban sa politika, lalo sa pamilyang Marcos. So, nangangampanya nga yung mga ilang netizen at ilang concerned citizen na wag na ang iboto ang mga Duterte sa darating na midterm election sa 2025. At saluhan nga kung sakaling tumakbo si VP Inday Sara bilang presidente ng ating Republika ng Pilipinas sa 2028. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmamatsyag dito sa ating pang-araw-araw na buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.